Sinabihan ni Zhang Minghao si Vice Commander Tianmu nang napakalakas raw ng loob nito para akusahan siya ng ganoong bagay. Sinabi ni Vice Commander Tianmu na si Zhang Minghao nga raw ang namamahala sa isang major pill manufacturing operation, at hindi nga raw makakakuha ng mga pill sa mga miyembro ng kulto kung wala ang mga itong napagkukunan. Kapag napatunayan niya nga raw na sangkot si Zhang Minghao sa mga miyembro ng kulto ay papatayin niya nga raw sa isang pag-atake ang adik na ito. Nagalit si Zhang Minghao dahil sinabihan siya ni Vice Commander Tianmu nang isa raw siyang adik. Sinabi niya na marami na nga raw siyang napatay na kalaban noon sa loob ng Capital City Catacombs, kaya wala nga raw basehan ng akusa ni Vice Commander Tianmu na parte siya ng isang kulto. Tinanong ni Vice Commander Tianmu si Zhang Minghao kung ilang beses na ba raw ulit itong pumasok sa loob ng catacombs pagkatapos nitong makalampas sa rank 7. Noon nga raw ay inirerespeto pa niya ito dahil inakala niya na malakas ito at marangal, pero ngayon nga raw ay isa na lang itong walang kwentang nilalang. Sinabihan ni Vice Commander Tianmu si Zhang Minghao nang kung hindi nga raw nito nagugustuhan ang kanyang mga sinasabi ay maaari naman daw nila itong tapusin sa paraan ng mga gaya nilang lalaki. Humiyaw si Chief Zhang Tao at sinabihan sina Vice Commander Tianmu at Zhang Minghao nang tumigil na raw ang mga ito. Agad na huminto ang magkabilang panig sa kanilang pagtatalo. Naisip ni Chief Zhang Tao na kung nagsumite nga raw ng isang normal na aplikasyon si Principal Wu Qiushan ay tiyak na mare-reject ito. Pero kapag pumayag naman daw siya sa hinihiling nito ay gagayanin din ito ng ibang mga universidad. Ano na nga lang daw ang mangyayari sa mga martial artist na hindi pumapasok ng catacombs at hindi naka-enroll sa mga universidad kapag bumagsak ang pill at weapon industry? Nagsalita na si Chief Zhang Tao at sinabi na pumapayag na raw siya na palakihin ni na Principal Wu Qiushan ang produksyon ng Magic University. Pero kailangan pa rin daw ng mga itong mag-supply ng 100 milyong halaga ng mga raw material sa mga pill at weapon company. Kapag hindi nga raw ito ginawa ng Magic University ay magkakaroon ng kaguluhan sa kanilang bansa at mawawala ng tsansa ang mga susunod na henerasyon na maging isang martial artist. Sinabi ni Chief Zhang Tao na sana nga raw ay maunawaan siya ni na Principal Wu Qiushan. Umalma si Zhang Minghao at iginiit na napakaunti raw ng 100 milyong halaga ng mga raw materials. Lumingon si Chief Zhang Tao sa kanyang likuran at tiningnan ng masama si Zhang Minghao. Kinabahan si Zhang Minghao kaya hindi na nito na ituloy ang kanyang pagsasalita. Nagpasalamat ang lahat ng mga Grandmaster ng Magic City sa pagpayag ni Chief Zhang Tao. Nagpaalam na rin si Principal Wu Qiushan at sinabi na kailangan na raw nilang umalis dahil may mga bagay pa raw sila na kailangang asikasuhin. Umalis na ang 10 Grandmaster ng Magic City matapos nilang makumpleto ang kanilang pakay. Tutulman ang 4 na Grandmaster ng Capital City sa naging desisyon ni Chief Zhang Tao, pero nag-alinlangan silang lahat na questionin ito. Sinabi ni Chief Zhang Tao na hindi nga raw dapat mapag-iwanan ang mga martial artist na malaki ang naiaambag sa kanilang pakikipaglaban. Alam niya nga raw ang mga achievements at casualties ng bawat universidad, pumayag nga raw siya sa aplikasyon ng Magic University dahil maganda nga raw ang ipinapakita ng mga ito nitong mga nagdaang taon. Naisip ni Chief Zhang Tao na hindi naman daw makakaya ng ibang mga universidad na magsama doon ng ganoon karaming Grandmaster para ma-pressure sila sa kanilang desisyon. Kapag may gumawa pa nga raw ulit nito ay maghahanap nga lang daw ang mga ito ng problema. Sinabi ni Chief Zhang Tao sa mga Grandmaster ng Capital City na ito na raw ang una at huling beses na hahayaan niya ang ganoong pangyayari. Pagkabalik ni na Principal Wu Qiushan at Vice Principal Huang Jing ay nag-anunsyo agad ang mga ito patungkol sa mga pagbabago ng kanilang universidad. Mas madali na nga raw ngayon para sa mga estudyante na makakuha ng mga academic points dahil halos doble na ngayon ang matatanggap na mga itong reward sa bawat matatapos ng mga itong misyon. Nakalagay sa bulletin board na bukod daw sa mga Grandmaster ng Magic University ay napakahalaga rin ang naging kontribusyon ni Fang Ping para sa pagbabagong ito. Sa araw na yun ay nagdiwang ang buong universidad at tumaas ang moral ng mga estudyante. Sinabi ni Fang Ping na dapat nga raw matuwa ang kanilang universidad dahil siya ang nakatayo ngayong presidente ng Martial Arts Society. Kung tutuusin nga raw ay siya ang nagpanukala ng pagbabagong ito pero hindi na niya nga lang daw ito pinananalandakan. Mas mabuti na rin daw na mapunta kina Principal Wu Qiushan at sa ibang mga Grandmaster ang mas malaking credit. Matatanda ng araw ang mga ito pero lumipad pa rin ang mga ito ng libu-libong milya para lang makipag-usap sa ibang mga Grandmaster.
Binanggit ni Chen Yangxi na bukod nga raw doon ay mayroon din siyang dalang magandang balita. Naibenta na nga raw nila sa mga freshmen ang lahat ng mga discounted academic points ng ating bida, at ang total nga raw nito ay 125 million. Nagkunwari si Fang Ping na nagulat siya sa balita na binanggit ni Chen Yangxi. Naisip niya na kanina pa niya nga raw itong alam nang dahil sa kanyang system. Maswerte nga raw siya at naibenta niya agad ang lahat ng kanyang mga academic points bago inilabas ang anunsyo. Malaki nga raw ang mawawala sa kanya kapag ngayon niya palang ito ibebenta dahil medyo lumiit na ang halaga nito. Dumating si Qin Fengqing at tinanong ang ating bida kung nasaan na raw ang reward na ipinangako nito sa kanya. Tinanong niya kung bakit nga raw hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ibinibigay ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang kailangan pa raw nitong hintayin ang pagpasok ng ilang pera sa kanilang universidad. Hindi rin naman daw ganoong kalaki ang makukuha nito kaya maaari naman daw itong maghintay. Binanggit ni Qin Fengqing na nakatanggap na nga raw sila ng 5 bilyong pondo mula sa kanilang universidad. Tinanong niya ang ating bida kung hindi pa rin daw ba ito sapat. Sinabi ni Fang Ping na saka na nga lang daw nila pag-usapan ang kinukuha nitong reward. Binago na niya ang usapan at tinanong si Qin Fengqing kung kamusta na raw sa loob ng catacombs, naalala nga raw niya na may binabanggit ito sa kanya. Ikinwento ni Qin Fengqing na sa 300 milyang araw ng hilagang kanluran ng Hope City ay nakakita siya sa isang bundok ng isang malaking infrastruktura. Sinabihan niya ang ating bida nang hulaan nga raw nito kung ano ang kanyang nakita. Nasabik si Fang Ping at sumagot ng siguro raw ay isa itong energy mine. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung tanga ba raw ito, bakit naman daw siya papasok sa isang energy mine gayong madalas itong binabantayan ng mga high-ranked monsters o martial artist. Binanggit niya na isang araw herb garden ang kanyang nakita. Sinabi ni Fang Ping na maaaring may mga malalakas nga raw na martial artist na naninirahan sa malaking infrastruktura na nakita ni Qin Fengqing. Ikinwento ni Qin Fengqing na kasama niya nga raw si Wang Jinyang noong nakita niya ito. Kung may malakas nga raw talaga na martial artist doon ay dapat lumabas na ang mga ito at pinatay silang dalawa. Sinabi niya rin na wala naman daw ligtas na lugar sa loob ng catacombs, imbis nga raw na lumibot sila para maghanap ng mga resources ay mas mabuti na may alam na silang lugar na maaari nilang puntahan. Nagyabang rin si Qin Fengqing na siya nga raw ang pinakamahusay na treasure hunter sa kanilang lahat, maswerte pa nga raw ang ating bida at hindi niya ito sinisingil sa pagbibigay niya ng impormasyon. Naisip ni Fang Ping na inaamin niya nga raw na may angking kakayahan si Qin Fengqing, karamihan nga raw sa mga martial artist ay hindi magtatangkang lumayo ng 50 milya mula sa Hope City. Nakakamangha nga raw at nakakabalik pa rin ito ng ligtas kahit na daang-daang milya na ng catacombs ang napupuntahan nito. Sinabi ni Qin Fengqing na kahit pa nga raw may malakas na martial artist sa nakita niyang infrastruktura ay malamang mga mid-ranked martial artist lang ang mga ito. Hindi nga raw nangangailangan ng mga ganoong klase ng herbs ang mga catacombs high-ranked martial artist. Maswerte nga raw sila dahil sikat ngayon ang mga herbs sa kanilang universidad. Kapag nasaid nga raw nila ang isang buong garden ay maaaring magkaroon sila ng sapat na resources hanggang sa makarating sila sa peak rank 6. Nagbabala rin si Qin Fengqing sa ating bida na alam rin daw ni Wang Jinyang kung nasaan ang tinutukoy niyang lugar. Kapag naunahan nga raw ito ni Wang Jinyang ay wag nga raw itong magrereklamo sa kanya. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung gaano raw ito kabilis na tumakbo. Nagtanong si Qin Fengqing kung bakit daw ito inaalam ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang gusto niya lang daw maunawaan kung paano nila isasagawa ang kanilang operasyon. Sumagot si Qin Fengqing nang kapag itinodo niya nga raw ang kanyang bilis ay makakaya niyang tumakbo ng 5 metro kada segundo. Nagulat si Fang Ping sa bilis ni Qin Fengqing, nagagawa nga raw pala nitong tumakbo ng 180 kilometro sa kada isang oras. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang hindi raw nito maaaring sukatin sa oras ang kanyang bilis dahil hindi niya naman daw makakayang tumakbo ng napakatagal. Malamang nga raw ay makakatakbo lang siya ng mabilis ng 50 kilometro bago siya tuluyang mapagod. Sinabi ni Fang Ping na napakabilis pa rin daw ni Qin Fengqing, maaari na nga raw nilang simulan ang kanilang paghahanda. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung sasama na ba raw talaga ito, at agad namang sumagot si Fang Ping ng oo. Naisip ni Fang Ping na mas malakas at mas mabilis nga raw siya kay Qin Fengqing.
Kapag hinabol nga raw sila ng mga kalaban ay ito ang unang maaabutan sa kanilang dalawa. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung payag ba raw ito na maghahati sila sa lahat ng kanilang makukuha. Pumayag naman agad si Fang Ping at sinabi na hindi niya nga raw ito dadayain. Sinabi ni Qin Fengqing na kapag mga rank 4 at rank 5 nga raw ang mga kalaban na kanilang makakasalubong ay hindi nga raw sila tatakbo at magkasama nga raw nila ang mga itong papatayin. Tumugon si Fang Ping nang yun nga rin daw mismo ang binabalak niyang gawin. Binanggit ni Qin Fengqing na kapag rank 6 naman daw ang kanilang nakasalubong ay magkanyahan na nga raw silang dalawa. Hindi niya nga raw ilalagay sa panganib ang kanyang sarili para lang iligtas ang ating bida. Pumayag rin si Fang Ping at sinabihan si Qin Fengqing nang wag rin daw itong aasa na ililigtas niya ito kapag ito ang nalagay sa panganib. Sinabi ni Qin Fengqing na may kasunduan na nga raw sila ng ating bida. Bigyan lang daw siya nito ng ilan pang araw para mas mapaghusay pa niya ang kanyang mga high-rank techniques. Tumugon si Fang Ping nang kailangan niya pa rin naman daw magsanay at may mga bagay pa raw siya na kailangang asikasuhin. Maaari nga raw silang pumasok sa loob ng catacomb sa katapusan ng buwan. Naisip ni Qin Fengqing na may mga kapintasan man daw na taglay ang ating bida pero marunong naman daw itong sumunod sa usapan. Mas gugustuhin pa niya nga raw itong kasama kaysa sa mga mapagkunwaring tao na anumang oras ay maaaring magtraidor sa kanya. Naisip naman ni Fang Ping na papasok na nga raw ulit sila sa loob ng catacombs, ibig sabihin nga raw noon ay marami siya ngayong bagay na kailangang gawin. Pinakiusapan ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung maaari ba raw silang lumipat ng ibang lugar. Tumugon naman si Advisor Lu Fenbro nang magandang araw ang lugar na yun para sa pagsasanay dahil sa laki ng espasyo nito. Naisip ng ating bida na kapag nakawasak nga raw siya ng kung anong bagay doon ay mapagmumulta na naman siya ng kanilang unibersidad. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na matagal na nga raw na nagsasanay ng Maha-Fist ang ating bida. Ipakita nga raw nito sa kanya kung gaano nakalakas ang teknik nito. Sinunod ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor at mabilis na sinuntok ang hawak nitong bato. Nadurog ang buong bato matapos itong suntukin ng ating bida. Sinabi ni Advisor Lu Fenbro na mukhang hindi pa nga raw nakokontrol ng ating bida ang lakas nito simula nang makarating ito sa rank 4, ang Maha-Fist nga raw ay hindi nito mamamaster sa ganoong pamamaraan. Sinabihan ni Lu Fenbro ang ating bida nang ayusin daw nito ang paghawak sa nasa kamay nitong bato. Nakiusap si Fang Ping sa kanyang teaching advisor nang wag daw nitong masyadong itotodo ang pagsuntok. Binalot ni Lu Fenbro ng sapat na vitality ang kaliwa niyang kamao at isinuntok niya ito sa bato na hawak ng ating bida. Nagtaka si Fang Ping sa resulta ng suntok na pinakawalan ng kanyang teaching advisor. Nakita niya na buong-buo pa rin ang bato na nasa kanyang kamay. Nagulat na lang siya noong magsimula na itong madurog mula sa gitna. Sinabi ni Fang Ping na ito raw pala ang vitality penetration, nawasak nga raw ang hawak niyang bato mula sa pinakaloob nito. Pinaliwanag ni Advisor Lu Fenbro na ang kaibahan daw ng high-ranked sa mga low-ranked battle technique ay ang level of penetration. Binanggit niya na hindi ba raw kapag nakikipaglaban ang ating bida sa mga low-ranked martial artist ay hindi nababasag ng kalaban ang body shield nito. Sumang-ayon si Fang Ping sa sinabi ng kanyang teaching advisor. Binanggit niya rin na napalaban rin daw siya sa mga rank 4 at isang rank 6 martial artist pero hindi rin daw na mga ito nabasag ang kanyang depensa. Pinaliwanag ni Advisor Lu Fenbro na hindi raw lahat ng mga catacombs martial artist ay may oportunidad na magsanay ng mga high-rank techniques. Maaaring natutunan na rin daw ito ng mga nakalaban ng ating bida pero hindi pa lang nila ito namamaster. Sinabi ni Lu Fenbro na natatandaan niya nga raw na nagkaroon ng pinsala ang internal organs ng ating bida noong hinabol ito ng isang rank 6 martial artist. Marahil ay hindi pa lang daw na isasara ng rank 6 na nakalaban ni Fang Ping ang triple hitter nito kaya hindi nito magamit ang buo nitong lakas. Ito nga raw siguro ang dahilan kung bakit nakaligtas ang ating bida sa pag-atake ng isang rank 6 martial artist. Sinabi ni Fang Ping na naaalala niya nga raw na minsan nang nabanggit sa kanya ni Vice Dean Li Changseng ang triple hitter. Tinanong niya ang kanyang teaching advisor kung ano nga ba raw ito. Pinaliwanag ni Advisor Lu Fenbro na pagkatapos raw mag-breakthrough sa rank 6 ng isang martial artist ay makakakita raw ito ng 300 sa loob ng katawan nito. Isipin na nga lang daw ng ating bida na para itong 3 pinto kung saan patuloy na lumalabas ang mental strength, ang vitality at ang kanilang aura.
Sa rank 6 nga raw ay kakailanganin na rin itong isara ng ating bida. Sa ganoong paraan nga raw ay hindi na makakalabas ang mga pumapasok ditong kapangyarihan at mas mapapalakas na nito ang kanyang katawan. Kapag nasa proseso ka nga raw ng pagsasara nito at ginamit mo sa loob ng isang laban ang buo mong lakas ay magbubukas ulit ang mga nagsarang pinto. Kapag nangyari nga raw ito ay masasayang lang ang lahat ng iyong pinaghirapan at mga nagamit na vitality. Sinabi ni Advisor Lou Fendro na matibay na nga raw ang mga internal organs ng ating bida at nakasuot rin daw ito noon ng leather armor. Malamang nga raw ay ayaw lang ng rank 6 na humabol sa ating bida na sirain ang pagsasara nito ng triple heater kaya hindi nito ginamit ang buo nitong lakas. Sinabi ni Advisor Lou Fendro na kung siya nga raw ang nasa sitwasyon ng rank 6 catacombs martial artist, ay makakaya niya nga raw patayin ang ating bida gamit ang isang pag-atake kahit pa maging isa itong rank 5. Tumawa na lang si Fang Ping at naisip na wag na nga raw siyang pagyabangan ng kanyang teaching advisor dahil alam niya nga raw na malakas ito. Sinabi ni Advisor Lou Fendro na isang tabi na nga raw nila ang ibang mga bagay at ituloy na nga raw nila ang pagsasanay ng ating bida. Ang sikreto nga raw ng Maha Fist ay nakasalalay sa pagkontrol at yun nga raw ang nakakaapekto sa lakas ng penetration. Sinabi rin ni Advisor Lou Fendro na bukas niya naman daw ituturo sa ating bida ang teknik na tinatawag na floating steps. Natuwa si Fang Ping dahil sa wakas nga raw ay matututunan na niya ito. Binanggit ni Advisor Lou Fendro na may ibibigay rin daw siya sa ating bida. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung ano naman daw ito. Iniabot ni Advisor Lou Fendro ang isa sa mga teknik na nilikha ni Zhang Dingnan. Pinaliwanag niya sa ating bida na isang araw series ng mga blade techniques ang Manic Explosion, Heavenly Slash at Godly Slash. Ang Godly Slash technique nga raw ay ginagamit sa pakikipaglaban ng mental strength. Hindi pa nga raw ito kumpleto at saka pa lang daw ito magagamit ng ating bida kapag nakatungtong na ito sa rank 6. Ang Heavenly Slash nga raw ay para rin sa mga high-ranked martial artist at dito nga raw muna magpo-focus ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na napaka-cheesy nga raw ng pangalan ng aaralin niyang teknik. Isa nga raw si Governor General Zhang Dingnan sa mga mahahalagang opisyal na nakikipaglaban sa unahan ng labanan, pero bakit hindi man lang daw ito makapagbigay ng mas magandang pangalan? Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung yun lang ba raw ang martial arts technique na maaari niyang matutunan. Tumugon si Advisor Lou Fendro nang maaari naman daw itong sumubok ng iba. Pero si Zhang Dingnan nga raw ang parehas na lumikha ng Manic Explosion at Heavenly Slash kaya mas mabilis itong mamamaster ng ating bida kumpara sa ibang mga teknik. Tinanong ni Advisor Lou Fendro ang ating bida kung sigurado na ba raw ito na gusto nitong mag-aral ng iba pang teknik. Napaisip si Fang Ping kung kailangan niya ba raw talagang matutunan ang teknik na Heavenly Slash. Kahit nga raw mamaster niya ito ng mabilis ay hindi rin naman nangangahulugan na nararapat ang teknik na ito para sa kanya. Tinanong ng ating bida ang kanyang teaching advisor kung may iba pa ba raw itong teknik na maituturo sa kanya bukod sa blood arrow. Naisip ni Fang Ping na mahusay nga raw magdala ng sarili ang kanyang teaching advisor kaya malamang ay mas normal pakinggan ang mga alam nitong teknik. Sinabi ni Advisor Lou Fendro na 2 taon na nga raw ang nakalilipas noong mabuo niya ang teknik na tinatawag na the number 1 palm in the world, hanapin na nga lang daw ito ng ating bida sa Battle Techniques Room. Naisip ni Fang Ping na mas malala pa nga raw pala kung magpangalan ang kanyang teaching advisor. Para nga raw ang mga itong teenagers kung magpangalan sa mga nabubuo ng mga itong teknik. Pinaalalahanan ni Advisor Lou Fendro ang ating bida nang mas mahihirapan nga raw itong mamaster ang mga koleksyon niya ng mga fist technique dahil mas mataas nga raw ang level nito kaysa sa mga teknik ni Zhang Dingnan. Naisip ni Fang Ping na hindi na nga raw siya maghahanap pa ng ibang teknik. Aaralin na nga lang daw niya kung ano ang teknik na mayroon siya ngayon. Ginamit ni Fang Ping ang mga natitirang araw bago ulit siya pumasok sa loob ng catacombs sa pagsasanay ng kanyang mga martial arts technique. Maswerte ang ating bida dahil nakabukas na ngayon ang Heaven and Earth Bridge ng kanyang katawan. Kahit nakapokus siya sa pagsasanay ng kanyang mga teknik ay natutulungan siya ng kanyang katawan na mapataas ng kusa ang kanyang vitality. Habang nagsasanay ang ating bida ay nag-umpisa na rin ang mga pagbabago sa Magic University. Nagsisimula na sila ngayong magtayo ng mga pill at weapon factory.
Ang ilan sa mga Rank 2 at Rank 3 martial artist ng Magic University ay dumayo sa iba't ibang paaralan para lumahok sa mga opisyal na laban. Si Yeching naman na kasalukuyang nasa peak Rank 3 ay nagtungo sa norte. Hinahaman nito ang lahat ng mga malalakas na Rank 3 ng leaderboard ranking tulad ng ginawa noon ng ating bida.